Praise the Lord. Amen. Sabihin nga natin, my God is alive. Jesus is alive. Amen. Thank you. Praise the Lord. So, nasa second service. Praise God. Patuloy na ang Diyos ay magmi-minister sa atin. Amen. Amen. Okay, starting next week, tayo po ay magkakaroon ng unti-unti po natin ibibigay yung full program natin with testimonies next Sunday. Amen? Kasi ang ginagawa natin, after worship, akin na po sinasalo. Amen? So, mag-i-schedule na lang tayo ng testimony, 1 or 2. Hindi po preachimony. Testimony. Amen? Maghanap po tayo ng a minute of declaration from our lives, testimony. And I believe marami tayong patotoo. Amen? Amen? So, i-prepare natin yon at tayo po ay unti-unti na po natin ibabalik ang ating programa. Pero the same pa rin, tayo po ay first and second service, 8 a.m. to 10 and 10:30 to 12:30. Amen? So, okay. Kanina, tama lang po ang numbers natin. Ngayon ay tama din naman. Okay? So, sa mga online, good morning sa inyo lahat na nasa inyong mga tahanan. Thank you. Dahil patuloy kayo sumusubaybay at patuloy tayong lumalago, no, sa pagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Remember this, Sunday is a celebration. Amen? Ang araw ng linggo ay pagsasama-sama to celebrate. Amen. Kaya yung mga nasa tahanan, ay encouraging everyone na pwede na kayo magkapag face-to-face sa amin. Amen ba? Kasi medyo maluwag na. May numbers din naman tayo na sinusunod. May protocol. Pero iba pa rin yung tayo ay sumasamba. Di ba? Amen. Nasa 3 po tayo ngayon dito, pero iba pa rin di ba buwan? Amen. And nothing to worry, God's protection is always with us. Maliban na lamang yung talagang hindi pa pwede. Amen. So yung mga bata mula po 15 years old pababa, hindi pwede. Then 65, hanggang 65 pwede. Then, hindi rin pwede yung mga buntis. Praise God, pwede naman ako. Yung magbubuntis ang takambal dyan, naku, hindi pwedeng gumalaw na mabilis. Excited. Praise God. So, hindi rin pwede yung, ano nga ba tawag doon? Hindi yung mayroong naramdaman, nag-undergo ng may medication, so hindi pa pwede. Pero, tayo po lahat, no? Kasi alam nyo, the dwelling place of the Lord is during in our worship. 2 or 3 gather in my name, I am in the midst of them. Iba pa rin ang nararanasan. Siguro hindi man kayo linggo-linggo, at least twice a month, makapagsamba tayo ng on-site. Ang sabi nung term sa kaibigan kong pastor, let us worship the Lord on-site. Sabi ka, ano yun? Doon sa place talaga. Tayo naman ay face-to-face. Amen. So, praise God. So, tapos na naman, no? Nakikidalamhati kami kay Pastor Ray. Alam niyo, saludo ako sa iyo, ate. You're very strong woman. Wow. Amen ba? So, nandiyan si Alduin. Take, mama. Amen. Taken. Sabi nga. Okay, praise God. So, ngayon ay bukas po natin ang ating Bible. Meron lang po ako itinagdag. Dito po sa aking topic today. Iba naman ang audience ngayong second service. Turn with me in the book of Psalm chapter 40 verse 31 and let us study waiting upon the Lord. Sabi nga natin, waiting. Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah. Sabi natin, waiting upon the Lord. Meron pong saying na narinig, worth the wait. Wow. Sabi nga natin, worth the wait. Kahit mahaba, pero pag natanggap mo, worth naman yun. Basahin natin ang Bible, ang sabi dito, but they that wait upon the Lord
shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk, not faint. Sabi nga po natin, read after me. Basahin po natin. Okay, 1, 2, 3. Okay, read. But they shall wait upon the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary, and shall walk, not faint. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Alam nyo, piniprepare ko ang topic na ito. 3 team ang aking pinagpilian. The one is the right attitude of waiting. Pareho naman yon. The behavior of while we are waiting. Kasi alam nyo, sa paghihintay, doon tayo nagkakaroon ng tinatawag na nararanasan natin, we need to examine our attitude while we are waiting. Sino dito nakapaghintay na ng 2 oras ang usapan yung alas 6, dumating alas 8? Naranasan namin yan. Naranasan ko. Iba naman sa aeroplano na delay. O sino dito na ang flight alas 10, umalis kay alas 2? Naranasan ko rin yan. Gali akong China, papuwi ako ng Pilipinas, last trip ng Cebu Pacific ang aking book. Dumating ako doon, 9:30, yun ang ugali ko, ayoko makapagsiksikan sa immigration. Nasa loob ako, alas 10. So nagkape ako sa airport dahil meron naman doon mga fast food chain, coffee beans, andyan. May Starbucks, meron din doon. Ay, alam nyo, lagi nag-a-announce, delay. Alam nyo, naka-flight kami alas 3. At habang naghihintay in the midst of waiting, diyan na bumibigay ang attitude ng pasahero. Ano ba naman yan? Pag late kang dumating, lumilipad, iniiwanan ka. Diba? Sino nakaranas noon? Kaunti ka mali. Iniwanan. O naranasan namin ni Pastor Conrad. O Pastor Conrad, naranasan natin iwanan tayo aeroplano, ano? Uuwi kami. Ay petik-petik pa ako, alas 8 ng umaga, pagod nung gabi, tumawag sa akin yung leader. Bishop, anong oras po ang flight niyo? Alas 10 ng gabi. Ano pong airlines? Sinabi ko, after 30 minutes, bumalik ang tawag. Bishop, pakicheck po ang ticket. Yung airlines na yan, walang flight sa gabi. Ang flight po niya ay umaga. Nako, ayan na. Nung tinignan ko, alas 10 nga ng umaga. Ay para ako Superman. Nakasabit kong damit, ilagay ko sa maleta. Kami ni Pastor Cora. Yung nga lang, pagdating doon, sorry, 30 minutes na po naka-flight. Kaya doon ko naisip ito. Di baling maghintay, wag lang malate. Di ba? Amen? Dahil maraming biyaya ang ikay nauna. Kaysa doon ikay nahuli. Sabihin natin, okay lang ako maghintay. Kaya doon sa mga nalilate dyan. Amen? Hindi yung late sa pagdalo, ha? Sino yung mga naghihintay pala? Lord, 27 na ako. Sabi mo, hintay ka lang. Lord, 26 na ako. Lord, 28 na ako. Amen? Pero nasa kalendaryo pa naman, ano? Ayaw tumasa. Pero ito masasabi sa inyo, worth the wait. Hindi porke nahuli ay hindi the best. Tandaan natin yung himala sa John chapter 2. Kung kailang huli, pinamakasarap na alak ang natikman. Ang ibig sabihin, maghintay ka lang kahit huli, the best. Sigaw nga ang lahat, the best. So, hintay-hintay lang tayo. So ngayon, pag-aaralan natin, meron po diyang 4 na strong word
na atin pong pag-aaralan, may mga koma kasi yan eh. Unang-una, but they wait upon the Lord that shall renew its strength. And ikalawa, they shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not weary, and they shall walk, not faint. Apat. So yan ang pag-aaralan natin ngayon while we are waiting. Amen? Habang tayo naghihintay, ano bang ibig sabihin ng mga word na ito during the time of Isaiah? No? The prophet Isaiah. Ang kausap ni prophet Isaiah dito ay ang mga mananampalataya. Mga tao na naghihintay ng katubusan ng Israel. No? Dahil alam naman natin, ang Israel noon ay nagkaroon ng tinatawag na bondage o tinatawag na slave. Naalipin sila sa dominating nation that time. Nawalan sila ng tinatawag na self-identification. No? Nasakop sila ng Ehipto at ibang pamunuan na doon. Then ang prophet Isaiah, prophet Jeremiah, prophet Daniel, yung mga hani ng mga propeta ay kinagamit ng Panginoon para bigyan ng magandang mensahe at balita ang bawat naghihintay. Amen? May mga paabiso. Katulad nung may hinihintay tayo, okay, lagi tayo nakatingin doon sa monitor sa airport eh. Teka, o yan, dumating na. Kung tayo naman isusundo. Di ba? Naghihintay kayo. May abuso. Oh, now. Okay. Nakalagay doon. During that time, ay alam natin, ang bawat propeta ay diniklara at ginagamit ng Panginoon as a mouthpiece. Sabihin natin, mouthpiece. So, ang ibig sabihin, pag ang Diyos ay may hatid na balita, gumagamit siya ng mga propeta noong unang panahon. Si Daniel, si Jeremias, lahat na mga major prophet and minor prophet during that time ay nagiging mouthpiece ng Panginoon para sila ay bigyan ng mga mensahe. Amen. Ngayon, sa New Testament ay wala na pong ganyan. Bakit? May Word of God na tayo. Meron tayong tinatawag na book, the Bible itself, written from every prophet, the Old Testament, then the New Testament. Yan ang nagbibigay sa atin ngayon ng paalala at encouragement for what happening, no? For the future, while we are waiting, habang tayo naghihintay. Noong unang panahon, nagbabalita sila. Amen? Mga scroll ang ginagamit noong unang panahon. Mga scroll. Kaya si Prophet Isaiah, na isulat na ito bilang mensahe sa mga taong naghihintay. Okay, tingnan po natin. Some biblical example of waiting upon the Lord. Mga ilang pong mga biblical na example na mga naghintay noong unang panahon. Katulad ng sabi ko, word, the wait. So ito yung mga tao na naghintay pero naganap yung mga pangako na kanilang hinihintay. Because God is a God of promises. At ang Diyos hindi nagsisinungaling sa kanyang pangako. Kaya tayo naghihintay, meron kang pangako na inaasahan sa Panginoon. Nga lang, kailangan malaman mo kung paano ako maghihintay, ano ang dapat gawin ko habang ako ay naghihintay. Amen. Amen. So, kawayan mo, tabi mo, so, huwag kang mainip. Okay. Praise God. Praise God. Kaya pag ikay naghintay, ay, praise God, napakaganda. So, tingnan natin ang unang tao noong panahon. Some biblical example of waiting upon the Lord, Abraham and Sarah. Ayan. Ang kanilang hinihintay ay Isaac. Yung promise sa kanya ng Panginoon, you will be a father of many nations. Abraham. Pero medyo sumablay siya dahil nagkaanak siya sa una sa kanya katulong na si Ismael. Pero God's promises is fulfilled and delivered. Bakit? Sa edad na 80 at 90, nagkaanak si Abraham at ito na nga ay si Isaac. Pero ang tagal. Di ba? So ang tanong, ilang taon ka na naghihintay? Sabihin mo, maghihintay pa rin ako. Dahil buhay ang Diyos na nangako sa akin.
Amen? Amen ba? Kasi may kasabihan nga yung iba, ang nagmamadali, nagkakamali. Ang hindi makapaghintay, nagiging tatay. Ang nagmamabilis, nabubuntis. O, di ba? Yan ang kasabihan. Pinulot ko lang po yan. Maganda din naman. So, anong ibig sabihin doon? Maghintay ka. Amen? Katulad ni Abraham, medyo nagmadali. Sinang-ayunan naman ni Sarah, paano tayo magkakaanak na, sweetheart? Ilan taon pa ang menopause? 50? O si Sarah, 80. Tuyot na ang sinapupunan. Doon siya nagbase. Kaya makita natin, parang tinulungan nila. Sige, para matupad yung pangako sa iyo ng Panginoon, tuyot na sinapupunan ko, hindi na ako magkakaanak. O ang ginawa, sinipingan yung kanilang kasambahay ng anak. Ito ay si Ismael. Na biniyayaan din naman ng Panginoon, pero directly sinabi ng Diyos, ang pangako ko'y magaganap kay Isaac. He is a promise. Nangyari na nga. Amen ba? Kaya hindi pa namang tuyot ang sinapupunan mo, ay may pag-asa. Amen. Hello? Si Isaac, biro mo. Siguro, sabi nga ni Isaac, sige, sampalataya na natin. Siguro at the age of 60. Sino ba 60 na dito? Si Pastora Ida. Ilang taon na kayo, Pastora? Ha? 63. Ganyang edad si Sarah, biglang hindi na mangga. Sabi ni Abraham, why? Ihanap mo ko ng pinyang walang mata. Ang hirap. Pero mapakita natin, sa kanilang paghihintay, in the attitude of waiting, we need to be sensitive. Amen? Dahil maaaring maganap, pero hindi yan talaga pangako sa iyo ng Panginoon. May dabis para sa iyo, kaya maghintay ka. Amen? Kaya pero pag dumating, yung tama. Ang oras na yon, masasabi mong buhay ang Diyos. Amen? Sa tuwing tinititigan ko, misis ko, buhay ang Diyos. 28 na ako nung ikinasal para si Pastor Conrad. Amen? Pero buhay ang Diyos sa atin, Pastor. Amen? Worth the wait. Kaya kita natin dito, Abraham and Sarah waiting. But inside, during the time frame of waiting, nagkaroon ng kaunting sablay. Pero natupad naman ang pangako ng Diyos. Dahil siya ay Diyos na tapat at hindi siya tumisira sa kanyang mga pangako. Another one, sino po ang isang biblical example? Si Noah for the flood and surviving waters. Si Noah. Kita natin, ilang taong ginawa yung Ark of Noah? 100 years, so to speak, kung ating kukumputin. Pero Noah was waiting. He worshiped the Lord and wait. Lord, magaganap. Nakuha niyo po ba? Ilang taon silang palutang-lutang sa ibabaw ng tubig, pero nangyari ang pangako. Si Noah. May naganap yung pagliligtas sa buong pamilya. Kaya, worth the wait. Ikatlo, sino po? Si Joseph for his time in power. Nagsimula sa isang simpleng panaginip, pangitain, na meron pong hawak na uhay ng trigo. Si Joseph lumuhod ang mga hawak na trigo ng kanyang pamilya. Nang ibig sabihin ng authority, all the people bow down to the authority given to Joseph. At pagkatapos ayaw maniwala, mayabang daw siya, sabi ng mga kapatid. Second dream ay yung tinatawag na
buwan at mga bituin ay lumuhod. Pero, paano nangyari yon? Hinihintay marahil ni Joseph. Ano yon? Pero ang prosesong nangyari, bago naganap yung power, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, binili ng chief of staff si Potiphar, at nung naando na sa bahay, kaharian ni Potiphar, naglilingkod si Joseph at ay gwapo, katulad ng mga pastor ng Life in Christ. Amen. Ay nasilip ng asawa ni Potiphar, ay gakagawa po naman ni Joseph. So in other words, tinukso at hindi naman pinatulan ni Joseph. Pero nagsisigaw, ang ginawa kay Joseph ay inaresto siya at dinala sa kulungan. But praise God, from prison the Lord bring Joseph to the palace. Dahil nakabilanggo doon yung malapit sa hari, the baker of the king. Na-interpret yung pangarap. At pagdating sa harapan ng hari, i-interpret mo yung 7 kasaganaan at 7 tagtuyot ay nangusap ang Diyos. And to cut the story, ibinigay yung sinsing kay Joseph, natupad yung power, and Joseph ay naging Prime Minister of Egypt. Ilang taon pero naghintay, nangyayari pa rin. At na nagkaroon ng tuyot ang buong mundo, only Egypt survived. Nagplano yung mga kapatid ngayon ni Joseph, punta tayo sa Ehipto, doon lang may pagkain. Doon lang may ayuda. O, di ba, mga ayuda? Doon lang may sardinas. May mga plastic doon. Amen. Papipirmahin lang tayo, pero 3 beses akong pumirma, ala akong tinatanggap. Ano ba yun? Pero hindi ako naiinip. Oh, di ba? Amen? Ay pumunta daw ang pamilya ni Joseph. Abay, oo nga. Naandoon, hindi kasama yung kanilang ama. Eto ngayon, okay, papurihan ang gobernador ng Ehipto si Joseph. Nakatayo si Joseph. Lumuhod ang mga tao, nakilala ni Joseph sa mga utol. Mga utol ko to Hindi nakilala si Joseph kasi nadamitan na siya ng marangal. Di ba? Kita natin, meron may executive car, executive cloth. Di ba? 100,000 misa, sinusuot ang mga congressman. Nagbabago. Hindi naman nakilala ng mga kapatid ni Joseph. Kaya nung matapos, sabi doon sa gwardiya, guarda, yung nasa kanan ko, huwag mong pauwiin. Nagpakilala. Ako si Joseph. Umuwi kayo. Kaunin niyo ang ating ama. Dito na kayo tumira. Nakuha niyo po ba? Waiting. Ang inaasahan ng mga kapatid ay ayuda. Ang tinanggap nila, dito na kayo tumira. Amen po ba? Amen. Sino naghihintay ng ayuda? Bukas. Ang dami na kapila, pastor, sa bana. Lulier. Dumadaan kami. Kailan kaya ako pipila dito? Amen? Pero, waiting. Wait upon the Lord. Iba kasi pag ang Diyos na kumilos, sabay kayo naghihintay. Amen? Ang inaasahan lang ng mga pamilya ni Joseph, orasyon, kumuha ka kahit isang plastic na may 5 kilong bigas, 3,555, 2 Argentina, 3 penis. Yun lang inaasahan nila eh. Ayuda. Pero nung nilapitan sila ni Joseph, nakilala, ako kapatid nyo. Umuwi ka, tol. Why? Si Joseph ito. Ako yung kapatid niya. Umuwi kayo, kaunin mo siya, ma. Dito na kayo tumira. Aba, biro. Sabi ng mga kapatid, tol, patawarin mo kami. Ibininta ka namin. Ano sabi ni Joseph? Nothing to worry. Lahat ng masasama ay hinahayaan ng Diyos sa maganda ang resulta. What the devil word become blessing to us. Amen? Yung mga nangyayari. Amen? Yung nga lang, kung sususunin natin ang istorya, ay kababa itong kapatid ni Joseph. Pinakain sa marangal. Nagtago ng gintong kutsara. Ng dugas. Nakuha niyo po ba? Kaya
makita natin God is good. And habang tayo naghihintay, we must be sensible and faithful because the Lord is doing great things to everyone. Hindi magbabago ang Diyos. God is a God of promises. Amen? The power, your promotion. Hindi mo na kailangang magsipsip para ikay ma-promote. Mapopromote ka pag nakita nila ang talino mo, ang galing mo. Kaya naman si Joseph ay napunta bilang prime minister, hindi naman dahil kagwapuhan eh. Yung talino. Kasi sabi niya, o sige, ipaliwanag mo to. Nakakita ako ng 7 ganto na matataba. At pagkatapos nakakita ako ng 7 payat. Ano ang ibig sabihin nito? Pag nagkamali ka, patay ka, sabi ng hari kay Joseph. Ang sabi ni Joseph ay, hayaan niyo muna po akong manalangin. At nung manalangin si Joseph, inihayag ng Diyos. At ang sabi ni Joseph, mahal na hari, ito po ang ibig sabihin ng inyong panaginip. Ang unang taon, 7, makakaranas ang buong kaharian nyo na 7 taong kasaganaan. Pagkatapos po noon ay 7 taong tagtuyot. Ang sabi ng hari, kung ganon, ikaw ang pinagkalooban yan. Ikaw ngayon ay ina-appoint ko bilang Prime Minister ng aking bayan. Ito ang sinsing. Kaya ako'y naniniwala, young professional, listen to this. 2021, magsashine ng wisdom and knowledge nyo. Mararamdaman ito ng inyong kumpanya. Magiging Joseph kayo ng bawat kumpanya. A years ago, if you remember when I declared to Pastor Tim, mag-raise up ng mga Daniel ang Lord sa ministry. And everybody experience. Even Pastor Tim. Simple posisyon, lumipat ang kumpanya, ngayon ay manager. Pa-service pa ng company. Amen? Kaya i-request ko itong banda rito, gawin pardang. Kasi pag dumating yung sasakyan ni Eli, sasakyan ni Engineer Pasco, sasakyan ni Eka, wala na akong paparadaan eh. Amen? Amen po ba? Ay paparada pa dyan ang sasakyan ni Jedediah. Ay paano na yung kay Marvin? O di ba? 2:21, makinig kayo. Nagpe-pray ako ng isang araw, the Lord reminding me about the Philippians chapter 1 verse 3. Ginagamit ko minsan yun at narinig ni Misa about partnership. O partnership. Pero alam nyo, when I meditate that word ito, ang sabi ng Bible, that he who began a good work to you, he will carry it to completion. I declare 2021 the year of completion. Amen? Kukompletohin ka na. Amen? Hala ka nito, bibigyan ka nito. Binata ka, magkakaroon ka ng asawa, praise the Lord. Yun na, sa tamang edad, baka maghanap ka eh. Completion daw eh, kasi ako hindi complete eh. Amen? Kaya lagi natin ipag-pray. So another one, letter D. Jesus for the time to be fulfilled. Marami naghintay. And one is Simeon. There is a 2 prophet, when you read the 4 gospel, the name Simeon and Anna. The 2 prophet, the prophetess, Anna, and the Simeon. Ang sabi ng Bible, all of them waiting for the consolation of Israel. Naghihintay sila ng pagliligtas kasi dumaan ng 400 years, walang propeta, wala nang usap, because the last prophet from the Bible, before ng 400 silent years, is the prophet Elijah, yung Mount Carmel battle. Di ba nakipagdigmaan si Elijah between the prophet of Baal? Amen? Baka ang Diyos din namamasyal. Kasi usapan nila kung sino ang magpababa ng apoy, yun ang may totoong Diyos. Ay 400 prophets of Baal versus Elijah. At doon sa Old Testament,
word na yon at saka prophesy na darating ang Messiah. And Simeon and Anna waiting for the coming of Jesus to fulfill. What happened? Nangyari. Yung unang Pasko. 2,000 years, more or less, Christ born at Bethlehem. Fulfill and promises. Amen? Kaya nung nakita ni Simeon, si Maria Jose na ando sa templo, kinalong niya ang bata at ang sabi niya, your servant is now ready to depart. Bakit? Nakita niya na. Amen. And the Lord Jesus Christ, born at Bethlehem. Fulfill. Pero yung mga naghihintay, naganap. At ang sabi nga hindi ka mamamatay, Simeon, hanggat hindi mo nakikita. Kaya nung makita niya na ang bata, ang panalangin niya, pwede na po akong mamatay. Nakita na niya na yung hinihintay. Another one. Sino? Mary and Martha, for Jesus to arrive when Lazarus died. Naghihintay sila. Yung magkapatid na ito. Kaibigan ni Jesus, si Lazarus, and it is recorded, the shortest verse from the Bible, Jesus wept. Yan ang pinakamaliit na talata sa Bible, Jesus wept. Tumangi si Jesus, pero punong-puno na kahulugan. Ang alam ni Maria kasi, nung sinabihan si Jesus, Jesus, yung best friend mo, di ko alam kung may cancer, may lagnat, kasi namatay eh. Ano ba ang nagiging dahilan ng kamatayan? Pero hindi naman niya pinuntahan at ang sabi ng Bible, bumilang pa na ilang araw. Di ba? At nung dumating na nga ang araw na yon, akala ng maraming tao, late na si Jesus Christ. Everybody are waiting. Who's there? Jesus. Late na. Patay na. Ako niyo po ba? Amen? Pero sabi ni Jesus, no, He's not died. He's not dead. He's already sleeping. Buksan niyo. Itinulak yung bato na katakip. At bigla siya sumigaw. Binuhay niya si Lazaro at tumindig. Sa ating paghihintay, akala natin patay na pangarap. Pero natutulog lang at gigisingin ng Panginoon. Mangyayari. Amen? Hello? Delaying is not denial. Medyo naantala, pero hindi naman masasabing deny. Magagana pa rin yan. Amen? Kasi minsan tayo nagbibigay ng orasan sa Diyos. Lord, inaaking ko sa loob ng 1 linggo. Ang sabi ng Bible, in His time, He makes all things beautiful in His time. Amen? Kasi ang gusto ng Lord sa iyo, beautiful. Beautiful in result, feelings, Lord, thank you. Siya na nga. Hello? Amen. Salamat, Panginoon. Ito na po ang aking hinihintay. Promotion na ito. Amen? Lord, tagal kong hinintay ito. Lahat ang hinihintay natin, nariyan na yan. Ang tawag ko dyan ay, abot kamay. Naandyan na yan. Kaya hindi masamang tayo mag-list ng ating lahat ng requests. Lahat naman tayo naghihintay. Pero during the time of waiting, let us commit ourselves, be persistent, because God answering our prayer. Another one, the disciples for the promised Holy Spirit. In the book of John chapter 29, going to Acts chapter 1 and 2. The promised Holy Spirit given to all disciples. Kasi paalis na ang Panginoon eh. At ang sabi ng Panginoon, it is for your own good ng aking pag-alis because I will send the advocate and your helper. Pero waiting.
naging dahilan para si Pedro sa kanyang paghihintay ay nainip, na-deny niya. Na-delay niya ng kaunti dahil kay Judas. Nung mamatay, nung pinagkanulo. So naghanap ngayon. Para bang sabi, pero yung ipinalit sa kanya, elected by men. Amen po ba? Pero, the promise fulfilled. Ang sabi ng Act chapter 1, nag-gathering sila sa upper room. Sa chapter 2, mga dilang apoy ay bumaba at tumanggap sila ng tinatawag na bautismo ng Santong Espiritu. Yung Pedro na i-deny si Jesus, very weak. When the promised Holy Spirit come, dumating kay Pedro, anino pa lang niya ang may sakit ay gumagaling. Greater things will come and happen. Kaya huwag tayong mainip. Amen. Amen po ba? Dahil may magandang magaganap. Paganda ng paganda ang buhay. Amen? Paasenso ng paasenso ang buhay. Nariyan lagi. And all believers, tayo na tinutukoy dito. The few example from the Old Testament going down to all disciples, but itong huli ay nagsasaad patungkol sa atin. Ano hinihintay natin? All believers waiting for His return, and each case, it's worth the wait. Kaya sabi nga ng Bible, ang pagliligtas ng Diyos ay mas malapit ngayon kaysa nung una. Mas malapit na. Kaya maghintay-hintay lang tayo. Hindi natin alam. Kahit nga ang anak ng Diyos, si Kristo, hindi niya alam eh. Tanging Ama lamang ang nakakaalam. Kaya, wag nating ikukunik yung vaccine. Kasi meron po nagsasabi, ay, hindi ako magpapaturok, pastor. Di ba? Wag nating ikukunik. Hindi pa yun ang laylayan ng katuparan ng propesiya. At sa katotohanan, ang isa sa oras ng propesiya ay magaganap, hindi sa labas, kundi sa loob ng iglesia. Manlalamig ang mananampalataya. Nakuha niyo po ba? Honestly speaking, and be true to ourselves, minsan nagdulot ito sa atin ng takot. Aminin na, kahit ako, kahit asawa ko, hindi naman tayo hindi naman tayo outside yan, subjected tayo. Pero ang kagandahan nito, dahil tayo may Diyos na kilala, meron tayong pagtitiwala. Amen? At patutunayan ng Diyos yun. Patutunayan. So ngayon, before I close, ibalik natin doon sa ating verse. Dahil dito po ako magwawakas ilang points na ito. Unang-una, yung pong first word na sinabi dito sa Isaiah 40:31, ano ang sabi diyan? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sabi nga natin, renewal of strength. Alam nyo, yung word na ito, when I read, doon sa passage talaga na kwento, hindi po ito yung tinatawag na physical strength lang. Ang word na ito tumutukoy po, yung inward strength is our inner man. Sabihin natin, inner man. And God is talking to your spiritual life. Your moral life. Kailangan ay maging malakas ka. And God will renew. For those who wait on the Lord, they will have inward strength. Sabihin natin, inward. Kasi lahat ng drive ay nanggagaling sa loob. Are you with me? Amen? Ang nangyayari sa labas ay anumang kondisyon na nasa loob. Kaya minsan ay turo ko, the spirit, soul, and body. Ang nasa loob, spirit, itong nararamdaman natin five senses, soul, and the world, flesh. The spirit,
God's consciousness, soul, your personal consciousness, and the body, world consciousness. Ito ang exposed sa mundo. Temptation, trials, everything. But the Lord guarantee your inner strength will be revived and strengthened by the Lord. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Inwardly. Sabihin natin, inwardly. Pag ba kayo nagsasali ng baso, ano unang nababasa? Siyempre, yung loob. Lalabas lang ang laman nito pag napuno na ang loob. Habang ang loob ay may bakanting lalagyan, patuloy na dadaloy ang tubig. Ganon ang kondisyon ng ating panloob. Makikinabang ang panlabas kung ang loob ay maganda ang kondisyon. Amen? Inwardly speak about the inner man. Our true life na sinasabi ng Bible. Amen? Example ko lang, Pastor Reyes. Kuya Jun, buhay siya eh. Buhay ang asawa mo, Pastor. Ano wala lang sa kanya yung outer. But still, we remember him. The inner man of a person. Inwardly, God will strengthen everyone. Di ba? Kaya patuloy ka magpakalakas sa loob. More Word of God, Lord. Kasi pag ang loob puno, lalabas lang sa labas niya. Igagalaw ng iyong kaluluwa at ikikilos ng iyong laman. And that is the first thing. While we are waiting upon the Lord. Hindi ihahantong ng Diyos sa pagkawala. Amen? Sabihin nga natin, I am blessed inwardly. I am blessed. Ephesians chapter 6 verse 10. God commanded us to be strong Christian. There is a song that listen to everyone now, then that they this. You to be strong, Lord, ito. Yung lakas sa loob. Amen? Sabi nga ng Motolite, lakas sa loob na tumatagal. Amen? Kasi pag wala ka dito lakas sa loob, katulad nung narinig ko, ang mundo talagang ikaw ay susuntukin. Kaya yung inner strength ay pinalalakas ng Panginoon. Habang tayo naghihintay sa Diyos, manalangin tayo, magbasa tayo ng Bible, recall every promises of the Lord, be obedient, be committed to the Lord, lahat ng ginagawa. And I believe God will renew our strength. From day to day, God will renew our strength. Amen? God will. Lord, salamat sa lakas. Isa nga sabi nung kaibigan ko, Pastor, lagi ka nasa labas. Eh walang magagawa. Eh, sino magpupunir service? Sino maghahandog ng bata? Sino ang magkakasal? Amen? Nagsimula na tayo magbisita sa community. O kahapon, nasa nagkarla kami ni Pastor Dan. Diretso kami ng Rizal. Nako niyo po ba? Sabi na, kaya tayo may nailalabas sa lakas sa labas dahil may lakas ka sa loob. Kaya yun ang ating palakasin. Kaya ano sabi ni Timothy? May pakinabang ang exercise ng laman. Di ba? Mag-jogging ka, good. Mag-bike ka, good. Mag-boxing ka, good. Pero masigit na pakinabang ang exercise at pagpapalakas sa espiritual. Everything is good, sabi ni Timoteo. When you go to gym, good. Waiting, jogging, walking, good. Pero mas pakinabang ang lakas sa espiritual. Dahil sa labanang ito, invisible po ang ating kalaban. Mabuti pa kung kita mo eh.
Pwede mo i-comfort yung nakikita. Bro, halika nga. One time lang. Pwede mo sabihin niya. Di ba? Pero ang ating kaaway, hindi nakikita eh. Lahat tayo nakamas. Pero kung tayo may inner strength, God will renew our inward strength. Amen? Another word, letter B, or letter Roman number 2. They shall mount up with wings as an eagle. Sabihin natin, wings. And God is talking from this word, for those who wait on the Lord, they will have upward strength. Sabihin natin, upward. Una, inward strength. The second one is upward strength. Ano ang para tayo magkaroon ng upward strength? Wings. Amen? Ayon po sa kwento na inilagay ko dyan, mahaba nga lang, ang eagles pala, yung kanyang nest, pag siya'y nagagawa, for example, ito, ang ibabaw ay malambot. Pero yung nasa ilalim ay mga litid ng baging. Matigas. Pag daw ang eaglet ay lumalaki na, unti-unting inaalis ng mother eagle yung foam, yung malambot, yung dahon, yung mga balahibo. Nung tayo magumanampalataya, hallelujah, praise the Lord. Amen. Glory to God. Ang sarap. Praise the Lord. Thank you for the blessing. Amen. Pero hindi naman ganun mananatili tayo sa pugad. Ang gagawin ng agila, tatanggalin yung malambot doon sa pugad. At one day, maranasan ng eaglet, aroy. Di ba? At ang gagawin, tutuntong yung eaglet dun sa labi ng nest. Matutong manimbang. Hello? Nung dati nakahiga lang, darating mother eagle, Amen? Naghihintay na lang ng hatid ng mga pagkain ng eagle. Pero one day, pag inalis na yung mga malalambot, yung eaglet ay hindi na mananatili kasi masakit. Sasampad doon sa labi. At pagkatapos ay maninimbang. Nagagamit niya na yung kanyang pakpak. And one day, dadakutin siya ng mother eagle. Pak! Ililipad at bibitawan. Sabi ng eaglet, ako, di na ako mahal niya. Di na ako mahal. Pinabayaan ako. Diba? Mamaya, pag bubulusok na, biglang sasaluhin ulit ang eagle. Hanggang maunawaan ng eaglet na pagdakot niya, una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, bibitawan siya, ikakampay ng eaglet yung kanyang pakpak. Kaya ko palang lumipad. And one day, makikita na siya kasamang nag-glide ng kanyang mother. Sabihin mo, hindi ka lang mananatili sa pugad. Upward ka. Mararanasan mo ang lumabas sa pugad at lumabas. May hamon sa labas. Pagtahak ng ating mga pangarap. Pagtahak ng ating mga nais mangyari na hindi lamang mangyayari doon sa pugad kundi sa iyong paglipad. Amen? Amen po ba? Kaya itong 8 buwan humigit kumulang para tayo nasa pugad. Pero tayo pinalalakas araw-araw. Lilipad ka. Hindi mapuputol ang pangarap. Amen? Hindi kayang pahintuin na ikay manatili lang sa pugad. I-take more opportunity to fly high. More, Lord, more. Amen? Ikatlo, the 3 word, tingnan natin dito. They shall run and not be weary. You speak about, for those who wait on the Lord, they will have outward strength. Sabihin natin, outward. Inward, upward, and outward. We cannot give what we don't have. Hindi tayo makakikilos outwardly kung bankrupt ka inward
at wala ka sa upward strength from the source. Run, not weary. Run. Serve the Lord with gladness. Gawin mo yung dati mong ginagawa. You need to be faithful. Run, run, run. Amen? Huwag tayong manghihina. Ang sabi ng Galatians chapter 6, verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Sa NIV, let us not become weary in doing good, for at that proper time we will reap the harvest if we do not give up. Amen? Walang karapatan ng kaaway para tayo bigyan ng pagod. Walang pagod pag sigat ang ating pinaglilingkuran. Amen? Tingnan yung pagod, spelling yung pagod, yung huling 3 word. P-A, pa. God. God. Kasi ang sikreto dyan, run not weary, do the best, do it everything for the Lord. Lahat ng ating gagawin ay sa Panginoon. You will run not weary, you will serve not weary, you will do things will not weary. Ang sasabihin mo, ang sabi dyan, that is outward strength. Sa totoo lang, di ba? Kung tayo naglilingkod sa Panginoon, pag hindi na natin nagagawa, para tayo nanghihina, di ba? Di ba? Kaya, nakapagpapalakas ang ikaw outward, yung kumikilos ka, run. Do it, do it, do it. Physically. Minsan may maghapon, nasa labas kami, Lord, thank you. Outwardly. Kasi makita natin yung danger nang ikay para ka na napagod, si David. Hindi na umalis sa laban. Bagamat ang motibo niya, paunahin yung asawa ni Bathsheba para mamatay. Hindi na siya pumunta sa laban eh. Nandun na lang siya sa harian. Hindi naman sinasabi sa Bible, pagod na. Pero nung siya'y huminto, nag-ikot-ikot siya, nakakita ng siwang, pinapaliguan si Bathsheba. Ganda ba eh? Hello? Amin po ba? Pag tayo nag-stop, maglingkod, run, marami mga bagay na attraction sa labas na agawin ang oras mo para ikaw ay maglingkod. Kaya kailangan mo, run, do this, do this, do this. And you are not weary. Why? In a proper time, you will reap the harvest. Amen? And the secret of all, to run not weary, do it all for the Lord. Gawin natin lahat para sa Panginoon. We are inspired to serve God because, you know, in due time or in a proper time, you will reap the harvest. Amen? Running to 33 years akong pastor na. 36 years as a Christian. O 37 na pala. Next year, 37 na akong born again. Running to 34, serving the Lord. Kulang ang salita para masabi ko, yung paghihintay ko, very worth. Nakuha niyo po ba? Kasi totoo, may mga sandali na gusto ko nang umalis sa pagpapastor. Gusto ko namang harapin naman. Kailangan ko naman ng magandang tirahan. Nakuha niyo po ba? Mga panahon yun. Sabi ko, magtrabaho na lang ako. Kasi gusto ko din naman ng mga anak ko, may bahay. Umuupa kami. Marami nagbukas ang pintuan to go in abroad. Pero alam nyo, pag ikaw pala tinawag ng Panginoon, hindi ka mapapagod maglingkod. Pero worth the wait. Hindi ako umalis sa pagpapastor. Nagkaroon naman kami ng bahay. Kasi minsan kasi,
ang ating immediate solution, ikaw ang gagawa. Hindi mo alam, ang Diyos may ginagawa. Gawin mo yung magagawa mo sa Panginoon, yung hindi mo kayang gawin sa iyo, ang Diyos ang gagawa. And instantly, few years, 2 years pa lang yung anak ko, nagplano na kami. Sinalins ko kasi sila, sabi ko, hindi tayo kukuha sa Linville, bagamat maganda rin doon. 3 years. Yes, Papa. Yes, okay. Run without not weary. Run for your dreams. As a pastor, I run to serve to God. Run for your dreams and work. God said, you will not weary in doing good. Amen? Amen po ba? Marami. Talaga sabi ko, Lord, grabe. Maraming hindi ko naman maliwanag. Pagka kami nag-uusap ni Mrs., umiiyak na lang kami. Amen po ba? Luluha ka na lang yung kabutihan ng Diyos. Habang ginagawa yung bahay, kaya may sasakyan kami. Pero lagi establish sa akin puso, run! Tinawag kita magpastor, huwag kang aalis dyan magpastor. Kinukwento ko sa kapatid ni Mrs. yung naranasan namin, hindi pala nila alam. Nang Mrs. ko nung nag-aaral yung 2 anak ko sa kolehiyo, nagtinda yan ng buko sa medical center. Maraming kapwa pastor ko nakikita, ang asawa mo humahabol doon sa bus. Oo, order. Tapos din naman siya ng kolehiyo. Napapapikit na lang ako pag nakikita ng kapwa ko pastor. O sa mo kita ng buko. Katuwiran ko yung buhay namin ito, tsaka sa Diyos eh. Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Pero purihin ng Panginoon, nag-run kami na hindi kami napagod. God promises, fulfill, and deliver. Kaya huwag kayong mapagod. Sa mga anak na nag-aaral, aral lang. Sa mga anak na nagtatrabaho, help your parents. Magiging shining ang buhay niyo. That's true. Run and not weary. Kasi minsan, ilalagay sa isipan natin eh. Pagod ka na. Tinan mo, ginagawa mo lahat, walang mangyari. Ibigay natin sa Diyos, may mangyayari. May magaganap na maganda. Amen? Amen po ba? Kaya huwag tayo mapagod. Minsan, ikaw ang anak, bakit? Ako ba may pasa ng aking pamilya? Di ba? May mga ganyan eh, di ba? Kasi isipin mo, isweldo. Sa pamilya ko, sa tatay ko, nanay ko, pangarap ng pamilya. Minsan, may gusto kang bilhin personally, di mo mabili. Naranasan nyo, di ba? Pero huwag kayong mapagod. Yung ganti ng Diyos, ang sabi ng Bible, pagdating ng araw, si Lord ang magbabayad sa inyo. Si Lord ang magbabayad. And God will bless. Kaya mga anak, love your parents. Alam niyo, Diyos ang pinupuri ko. Ang nanay ko ay na-stroke. Bisa, Kuya, kung talay nasa ospital. Kahit hanggang ngayon, sabi ko, Lord, ito. Dumating, bumisita kami, dala ko sa anay, ang gamot na ito hanggang December 10 na. Nakuha niyo po ba? Ay mga kapatid ko, kung bahala sa gamot ni nanay. Kahit pandemic, Lord, para sa gamot ng nanay ko. Nakuha niyo po ba? Ngayon, ito, konti pang, allowance. Huwag kang mapagod doon. Mga anak, huwag kayong mapagod. Amen? Nasasabi niyo, hindi, dapat sa amin na eh. No. Huwag kayong mapagod. Ang Diyos ang magsusukli sa inyo. 2021, makikita niyo yung katuparan, kasagutan habang kayo naghihintay.
Amen? Run. Run lang tayo. Run lang tayo. Mga estudyante, run for your study. School. Kung may manliligaw, hayaan mo lang tumingin. Amen po ba? Tingin lang, maduling ka pa. Mag-aaral pa ako. Amen po ba? Run, run, run. At huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. And last one, as I close, Roman number 4, sabi dito, and they shall walk, not faint. For those who wait on the Lord, they will have onward strength. Sabi mo natin, dire-diretso lang tayo. Walk lang. Lahat ka lang. Christian life, patuloy lang tayo. Amen? Amen po ba? And onward. Go, onward. Yes. Napapagod. Adi, bagal lang ang lakad. Amen po ba? Ang Kristiyano pamumuhay, hindi pabilisan. Ang mahalaga, ikaw ay nagmumove. Lord, thank you. Praise God. Amen? Ngayon, pinakilala ng Diyos kahit sa aming mga pastor. Na, nasaan? Di ba? Kasi nung araw bisa pag ako'y na-invite bisa ikaw ang turo sa amin, 1,000 na kami. Parang nagbibilangan ng kongregasyon. Ngayon, binago ng Diyos. Amen po ba? Kasi ngayon, tayo nagkokontrol. O, huwag kayong dadalo. Sobra na. Nakuha niyo po ba ako? Binabago ng Diyos lahat. And last word, magpatuloy tayo, onward strength. Amen? May problema, wala. May kagalingan, wala. May blessing, wala. Dire-diretso lang. At ang sabi diyan, you walk not faint. Nakuha niyo po ba? Kaya I believe, as we are now facing the transition, going to normal na ba? Normal na? Hindi pa tayo normal, ano? Hindi pa. Ano ba tawag na iba doon? MGCQ. Modified General Community. Still. Kailangan natin itong last onward. Yung pagpapatuloy na may lakas ang bawat isa. Magpatuloy tayo. Amen? Magpatuloy tayo. So as I close, ano yung una? Inward strength. For those who wait upon the Lord, yung inner. Alagaan natin yun, ha? Kasi hindi nyo nakikita ang nasa loob ko. Hindi ko rin nakikita nasa loob ni Jen. Pero lahat ng inward, makikita sa outward. Kasi ang panglalamig, hindi naman nangyayari sa outward. Inward. Ala ka ng prayer. Ala ka ng desire mag-word of God. So, ano ang magiging outward nun? Tatamarin ka ng dumalaw. Makikita na. Yung Christian life mo, bumabalentong na. Nakuha niyo po ba? Amen? Umuupo ka na doon sa mock of the mocker. Amen? Psalm chapter 1, verse 1. So makikita natin inward. Kaya you need to take care inwardly. Then another one is outward. Upward. Mahusay kayong nakikinig. Amen? Upward. Then sumunod ay outward. Sumunod ay onward. Patuloy lang tayo. Patuloy lang, gwapo kong bunso. Amen? Amen po, inward. Kaya kung ano yung nasa loob, dali natin sa taas. Amen? Your condition, upward ang kailangan mo. At pag nakuha mo na upward,
going down to outward. Run and not weary. And the last one, walk, not faint. Onward. Nagpapatuloy tayo. Hindi tayo tumitigil. Tayo ba'y tumayo? Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. Sa iyo ang kapurihan, ang pasalamat, Panginoon. Nananatili kami malakas because of you. Salamat sa lakas. Salamat sa encouragement. Salamat sa word. Salamat sa bawat kapatiran, Panginoon, na nagpapalakas sa bawat isa. Salamat, salamat, salamat. Amen, Lord. Gawin po natin ang oras na ito para tayo magpasalamat sa Diyos. Open your heart. Any word from your inner being. Say, Lord, thank you for everything. Express your love. Say to Him, to our Father, thank you, Lord. You are so faithful. Salamat. Shall we sing that song? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Because it's given. Jesus Christ, Jesus Christ, His Son, His Son. Give thanks with a grateful heart. With a grateful heart, Give thanks to the Holy One. to the Holy One. Give Thanks because His given. Jesus Christ, His Son, His Son, and now, let the weak say, I am strong. let the poor say, I am rich, Because of what because of what the Lord has done Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what because of what the Lord has done Lord has done for us. Give thanks. Tayo magpasalamat sa Diyos. Sa loob ng 8 buwan, mahigit, ang kalakasan ng Diyos ay laging nasa atin. Tayo magpasalamat sa Diyos. Yes. Pasalamatan natin siya. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito in our second service, maging nasa online. Patuloy kami nagpapasalamat sapagkat you are always renewing our strength, our inner man, our upward strength. You are always, O God, available to everyone. Salamat dakilang Diyos. Kulang ang aming pasalamat upang sabihin sa iyo ang napakaraming bagay sapagkat ikaw ang nagliligtas at nagbibigay ng proteksyon. Sumabay po ang lahat sa maikling panalangin. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa kalakasan araw-araw. Binibigyan mo lagi kami ng bagong lakas sa bawat umaga. Inihahandog namin sa iyong aming buhay at patuloy namin binubuksan ang aming puso, aming idinideklara at kinikilala ka bilang aming Diyos, aming tagapagligtas. Sa iyo po namin inihahandog ang aming buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.
praise. Yan. Sige po, let's pray po na, Lord. Lord, hallelujah, Father God. Lord, as we meditate your word, Panginoon, sa giving, Panginoon, Lord God. Lord, speak to us, Panginoon, yung true essence, Panginoon, ng tithing and offering, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So yun, may babasahin lang po akong isang verse. Sabi po sa Leviticus 27:30, thus all the tithe of the land, of the seed of the land, or of the fruit of the tree is the Lord's. It is holy to the Lord. So yun, may dalawang bagay lang po akong nakita dito na yung attitude po natin as we give. Yung una po, we should give the tenth ng ating source ng kinabubuhay natin sa Lord, whether po tayo nagbi-business or nag-work tayo under employer po or companies, or even po sa mga estudyante na kahit lockdown, binibigyan pa rin tayo ng baon ng mga parents natin. So yun, ibigay po natin yung tenth nun. Then pangalawa po, na nag-strike po sa akin, is yung, sabi po dito dun sa huli, yung tithes daw po natin is holy to the Lord. So yun, when we know po, yung tithes po natin is holy to the Lord, hindi lang po tayo mag-give na basta na lukot na, sabi nga po, di ba, yung best daw po, yung malutong pa, yung ibibigay po natin sa Lord. Then, yun nga po, kasi sabi po dito sa verse na to, kasi yung tithes daw po natin sa eyes ng Lord is holy po. Then, last po, yun nga po, yung nag-strike lang po sa akin yung shinare ni Mami Aya last week sa giving. Yung sabi niya po, yung ang 10 pesos na tithes mo at 1,000 na tithes mo is same lang siya sa eyes ng Lord. Pares lang siyang 10%. So, nagkakatalo lang po talaga dito is yung attitude ng puso natin sa pagbibigay natin sa Lord. Then, yun po, yung last po is yung nabanggit din po ni Bishop kanina, yung principle of sowing and reaping. Parang lately po, nare-realize ko, totoo talaga siya. Parang kahit nga po sa mga hindi pa nakakakilala sa Lord, parang may naririnig akong testimony. Like yung isa po, parang nung wala pang work yung kapatid niya, parang siya yung nagbibigay ng pera, parang ganon. Then everything po na pangailangan na, parang sabi nga po na nagtatestify, hindi niya naririnig yung ate niya na nagre-reklamo, parang ganon. Then parang nung kina-1 yearan po, nagka-work yung kapatid niya, then lahat po naman ang gusto nung ate niya. As in, sobrang spoiled po nung ate niya. Dahil nga po kasi, parang sabi nung kapatid niya na sinusupport niya nung wala pang work, deserve yun ng ate niya. Kasi nung mga panahon na wala siya, parang andun yung ate niya na without questioning na binibigay lahat ng gusto niya. Tapos, nag-ano lang po yung sa akin, kung sa kanila po parang gano'n na nakikita nila, nararamdaman nila yung principle of sowing and reaping, how much more po sa atin na ginagamit yung tithes natin and offering natin sa mga gawain ng Lord. And Lord po, yung magbe-bless sa atin more than sa ina-expect po natin na hindi lang siya basta monetary, kundi yun nga po, yung salvation ng family natin, yung peace sa heart natin despite sa mga nangyayari. Then, yun nga po, more than pa yun sa monetary na marireceive natin. So yun, wag lang tayo mapagod na magtanim, lalo na sa gawain ng Lord. Then one day, magugulat tayo. Aanihin, hindi man tayo umani nun. Sabi nga ni Bishop dati, yung susunod na generation natin or yung family natin yung magre-reap. So yun po. And yan lang po, let's pray po. And Lord, hallelujah, Father God. Lord, we pray, Panginoon, Lord God, sa lahat, Panginoon, Lord God, ng malilikom, Panginoon, Lord God. Lord, we pray na pagpalain mo ito, Panginoon, Lord God. And Lord, ikaw, Panginoon, ang mag-multiply nito, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, sa iyo, mataas sa papuri, pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Okay, palapakan natin ang ating Diyos. Today ay first Sunday of the month. So meron po tayong Holy Communion. Tayo po tumayo at pag-pray po natin ang dalawang elementong ito. Ama, maraming salamat 2,000 years ago, more or less, nang iyong anak ay binigay mo sa amin, ipinako sa krus at muling nabuhay. May dalawang significance. Ang tinapay at ang sarong ito, dahil ibinigay mo ang buhay mo sa amin, Panginoong Yesus. Tumigis ang iyong dugo. Kami natubos, at higit pa doon, naroon ang tipanan na ibinigay mo sa amin. Salamat dakilang Diyos, and as we partake this morning, bless this, O God, the bread and the wine, at mangyari sa amin ang benepisyo ng krus sa Kalbaryo. Sa pangalan ng Panginoon, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Okay, one by one, lapit po kayo. Okay, tayo po ay manalangin. Taas po natin ang tinapay at yung saro. Ama namin banal, kami nagpapasalamat. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong pangako. At inaalala namin ang ginawa mo sa krus. Sa pagtanggap namin ng banal ng hapunang ito, iparanas mo sa amin ang patuloy na proteksyon, ang tipanan mo na ikaw ang aming Diyos at kami ang iyong mga tao. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sabay-sabay po nating subo ang tinapay. Okay. Palapakan natin ang ating Diyos. Then bago po tayo dumako sa benediction prayer, ang bawat Christmas party ay per community. Ang San Miguel, Pastor, at isabihan na lang schedule. Mamaya pag-uusapan nila Pastor Conrad after this.
meron lang ako appointment after this, may funeral service sa Alaminos. Ako ang mag-o-officiate doon sa memorial. Pero yung pong workers, ministry head, at naka-include doon sa ministry core, mga pastor ng community, ang ating Christmas party ay dito. No? December 20. One service lang tayo doon, 9 to 12. Dahil magdadala kayo ng pagkain. Amen? Wala lang tayong games. Lalo yung stop dance, hindi pwede, nakadyari yun. Sabi, hindi pwede yun. Just simple celebration lang po tayo para magpasalamat sa ating Diyos para sa lahat ng biyaya. Amen? Amen po ba? So yun po, at one service tayo sa 20. Pero yung ating mga Christmas celebration, Thanksgiving sa bawat community, ay let me know through Pastor Conrad yung schedule para madalaw namin kayo at may pag-pray doon sa bawat area. Amen? Sa bahay lang po. Katulad San Miguel, sa bahay ni Pastor Marvin, okay naman. No, hindi tayo pwede lumabas sa garahe. Doon lang, simple celebration ng Thanksgiving. Amen? So tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Sumaamin na pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapala ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu sumaamin ngayon at magpakailanman. Sa aming pag-uwi, ingatan mo kami, salubuhin kami ng aming mahal sa buhay na may mangiti sa labi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. And God bless you all.